kung saan sulok man kayo naman doon naroon. Sana okay lang po kayo. Ito na naman po tayo sa isang importante episode ng Link Channel. Importante po dahil hihimayin natin saglit. Mabilisan lang ito ha. Yung tungkol kay Maduro. Yung kanilang matagal na po natin sinasabi to mga ka-curious na gusto talaga nilang palitan si Maduro ng Venezuela. Okay? Bakit? Na-discuss ko na po sa inyo, mabilisan lang dahil ang Venezuela ang may pinakamaraming crude oil. Okay, yung hindi pa na yung nasa ground pa. Okay, yung mina ng oil. Number 1 ang Venezuela sa crude oil. Number 2 ang Canada. And then number 3 ang Russia. Now, ang Russia hindi nila makuha-kuha. Hi, Ma'am Lucy Colon, Cordova, Marian Panganiban, Esther Marino Bautista. Magandang gabi po sa inyo lahat. Now, ang Russia hindi nila makuha-kuha. Kuha na nila ang Canada, kaalyado na ng Canada. And then, ang isa na lang na hindi nakukuha nila, ang may pinakamalaki. Sa buong mundo po ito, ang crude oil, ang Venezuela, ang may pinakamarami. At sabi ko sa inyo, ang number 1 recipient ng crude oil, 94% kung hindi ako nagkakamali, ng Venezuela ay ang China. At alam naman natin, mga ka-curious, may nangyayaring awayan ngayon ng China at ang Amerika. Dahil ang Amerika bumabagsak ang ekonomiya, meron na silang 37 trillion at utang nila, malaki ang utang ng Amerika sa China. Okay, now ngayon, na ano ko na kayo na update ko kayo, pipilitin kong i-refresh sa inyo ang memory. So, ano ang nangyari? Merong clue kasi few hours bago madakip nila si Maduro, nakipag-meet si Maduro ng isang mataas na opisyal ng Chinese government. And few hours lang ang nakalipas, ayun na, kasi nga nagtatago siya. Naandoon siya sa kanyang stainless pasensya na, inubo ako. Ano yun atsayo, stainless steel, puro. Yung kanyang room na kinakaroonan ni, pasensya na mga ka-curious, may ano ako dahil sa dali ha. Ano ko na lang muna doon kasi inuubo ako. Dito na lang. So, late ang aming ngayon, ang aming trip. Now, ang ngayon, ang catch is nakuha nila doon sa isang stainless na wall. Doon talaga siya nagtatago. Bago siya nakatago sa room, nahuli na siya ng mga ng CIA yata yon. Anyway, ng mga military. And then kasama yung kanyang asawa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga ka-curious yung ibang video. Kung yung unang appearance na ipakita ko na sa inyo. Okay, sandali lang po. Dito tayo sa kasi na late ang aming ang aming trip. Late kami ngayon. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon, mayroon si Jeffrey Sachs, yung isang pinaka magaling na journalist at nagtatrabaho sa UN. Nagsabi siya, sasabihin ko na sa inyo ngayon kung ano pag-uusapan natin, na ito'y waga-waga, nopla po ito ng Israel. Lahat ng ito, okay? Now, as you know, pang 7 araw na po ngayon ng riot sa Iran. Kung hindi kayo nagtataka na hindi ko cover ang riot sa Iran, grabe na doon ang riot, okay? I will cover that a little bit of that topic. At
sa anong sabi ko sa inyo? Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo na itong pagpunta ni Netanyahu kay Trump, may mangyayari na namang bang bang bang. Pangatlong, ang presidente na yon, si Netanyahu, ang pinakamaraming beses nagpunta kay Trump. Every time na pupunta sa kay Trump, may bang bang. Kaya di ba sinabi ko sa iyo, ano na naman ang mangyayari? Guess what? Nagsabay-sabay may riot, pang-anim na araw na po ng riot. At sabi ni Trump, pag binaril ng Iranian government ang mga rioters, kakampihan ni Trump. Kasi mga ka-curious, meron tayong pasabog tungkol dito na posibleng yung mga nagra-riot doon, waga din nila. Okay? Now, sandali lang po, hinahanap ko yung aking ti sto riprendendo. Aspetta lang, sandali lang po mga ka-curious kasi hindi pa pala ito. Ang haba kasi nitong na-prepare ko eh. Basta ang Sir Joel Beldeneza, you keep on sharing para maging aware ang mga lahat ng mga OTA. Now ito, panoorin niyo po ito, bilisan lang natin. Sandali lang po. Slowly, deliberately, their hands look from here as if they are handcuffed. The way his legs are moving, it would appear to be that his or her legs, are chained. Okay, wag ko nang ipakita lahat. Ito po si former Venezuelan President Maduro being escorted by the FBI. Okay? So, in-escortan po siya ng FBI, and then Nicolas Maduro has arrived at New York City's DEA office. Okay? Sa Department of Drug. Ayan, no? Sa DEA office po yan. Kasi di ba ang ina-allege sa kanya na siya ang nagpapadala ng mga droga sa Amerika, but alam na po natin yan na pang-apat lang. Ang number 1 na nagdadala ng droga sa Amerika ang China, ang fentanyl, and then Mexico. So hindi po talaga yan ang reason behind. Makikita nyo nga mamaya sa ating reporting. Okay, now sandali lang, hindi na ako nauubo. Now, itong Nicolas Maduro being escorted into the DEA office in New York City. Kita niyo na? Ayan si Nicolas Maduro. Ini-escortan siya sa DEA office sa New York City. Now, Venezuelan Supreme Court, pakinggan ninyo mga ka-curious. Supreme Tribunal of Justice, hindi Supreme Court ha. Venezuelan Supreme Tribunal of Justice has appointed Maduro's loyalist VP. So, ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon, naglilid pa rin, nangunguna pa rin ngayon or nagmamanage pa rin ngayon ng Venezuela ang Vice President na loyalist kay Maduro. Okay? Venezuela's Supreme Tribunal of Justice has appointed Maduro's loyalist VP Delcy Rodriguez as acting president, granting her full authority over the country. So yan po ang sitwasyon ngayon doon. Trump says, pakinggan nyo,
Trump says the United States is going to be very strongly involved in Venezuela's oil industry in the wakes of the regime change operation to capture Maduro. So maliwanag, tama yung sinabi ko sa inyo na ito'y regime change. Walang kinalaman to sa droga. Gusto lang talaga nila palitan si Maduro, mga kababayan, kasi nga hindi nila kaalyado si Maduro. Okay? Ayaw nila kay Maduro dahil hindi madiktahan ng mga Digimon ang presidente. Si Maduro hindi nila madiktahan. At saka si Maduro kasi naka-align siya towards China and Russia. Ayaw kasi ni Maduro sa mga Digimon. Okay? Kaya kailangan nilang palitan at lahat po ng ito sa USAID, yung mga hundreds of billions of US dollar na ibinibigay ng Amerika sa iba't ibang bansa, ito'y nakalabas na po ito sa file para mga files. Nalaman nyo yung USAID na ipinalabas kung magkano ang ginagastos ng Amerika para i-take over, para palitan ang mga leaders, yung sinasabing regime change. Pag ayaw nila, ang leader ng isang presidente papalitan nila, pwede nilang gurgurin, pwede nilang kidnapin, katulad ng ginawa nila kay Maduro. So yung po, isa na naman po siyang biktima. Now, ang sabi ng China at sabi ng Russia, illegal ang ginagawa. Kasi si Maduro ay elected by the people, okay? At sinabi ni Trump, kaya tingnan nyo, Trump, he will control the oil. Di, tama na naman tayo, sabi ko sa inyo. Okay? Consumers will be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce very much because their infrastructure was so big. So we'll be selling large amounts of oil to other countries, many of whom are using it now, but I would say many more will come. In other words, we'll be selling oil probably in much larger doses because they couldn't produce. Sila na ngayon, ang Amerika na po ngayon, they will be selling oil. Oil ng Venezuela, ha? Hindi oil ng Amerika. Kasi sila na ang magkukontrol. Ang nakalagay dito, Trump will control Venezuela's oil. Imaginein mo, di tama na naman tayo sinabi ko sa inyo na ang interest talaga nila kunin. Dahil nga ang Venezuela ang #1 crude oil. Yung hindi, yung nasa ground pa, ha? So, hindi naman na sila nagtatago eh. So they will control everything ngayon. Sandali, kinakagat ko na mga ka-curious kasi isa lang yung kamay ko. Lalamig na yung aking gatas. So, hi Ma'am Neneng Taiko, hi Ma'am Jilin Cabani. Okay, so, okay. Now, so si Trump na po ang mag-control ng oil, ang sabi niya. And then, ito ang catch. Posso camminare quando ora, eh? No, bisogna lasciare la polizia, non puoi fare il video davanti alla polizia, non si può. Okay. Tingnan nyo, siguro coincidence lang ito, ha? Pakipanoorin nyo po nitong sabi ni Netanyahu. Into the United States. Hamas and Iran's and its proxies are a threat not only to us, but to all, to Israel, all of America's allies in the Middle East, and to America itself. Mga ka-curious, coincidence ba ito? Okay. Just 4 days ago, panoorin nyo na ano mo, that less than 4 days ago, Netanyahu said exactly the same thing while he was visiting Trump in Mar-a-Lago. So, Fox News pundit says the unconfirmed ito ha, sabi sa balita, the unconfirmed U.S. invasion of Venezuela
is for national security against Hezbollah and Iran as well as Russia and China. Nakikita nyo? Ayon sa balita, mga ka-curious, sabi ko na sa inyo, tama din yung sinabi ko, yung yung invasion nila, yung pagkuha nila kay Maduro para sa national security, para kalaban sa Hezbollah, para makalaban sa Hezbollah and Iran as well as Russia and China. Kasi nga, mga ka-curious, kung ang oil sa susunod na mga gwera, lahat ng movement ng mga bansa, kailangan ng oil. Ekonomiya, para lumago ang ekonomiya, kailangan ng oil. Kailangan ng enerhiya. Kaya sabi ko sa inyo, tama para ma-weaken ang China, ang Russia, ang Iran at ang Hezbollah kasi sumusuporta ang gobyerno ng Maduro sa pamamagitan ng oil sa mga bansang ito. Nakikita niyo, mga ka-curious. So, siguraduhin itong aking video, gugurgurin na naman ito. Gugurgurin ito. Dahil bakit sila galit, mga kababayan? Bakit galit sila kay Venezuela? Ito ang isang rason. Maliban sa napaka-rich ng, ulitin ko, #1 crude oil sa buong mundo, ang Venezuela. Ang Venezuela, binan nila ang pornography. Bawal ang porno. Venezuela banned abortion. Venezuela banned gay marriage. Venezuela banned sex changes and banned usury. No wonder kung bakit ang mga Jejemon, lalo na yung mga Zay ng Israel, ayaw sa Venezuela. Kasi lahat ng pinopromote ng mga Jejemon ayaw ng Venezuela. Ayaw nila ng same-sex marriage, ayaw ni ibinan ang pornography, ayaw nila yung gay marriage, ibinan ang pagpapalit ng ari, at ban ang usury. Ito ang pinaka nagpapahirap sa buong mundo. Yung mga pautang, yung pag umutang ka, pinapatawan ng limpak-limpak. Alam nyo kung sino ang nag-imbento ng usury? Ang mga Zionist. Itong sistema sa bangko na pag umutang ka, gigipitin ka pag hindi ka nakabayad ng mga utang mo, isisequester lahat ang kayamanan mo. Bawal po. Kung hindi nyo alam, ipinagbawal sa Venezuela. Bawal ang porno, bawal lahat ng mga pinopromote ng Jejemon. Kaya galit sila. At saka ito, ano ang sinabi ko sa inyo? Okay? Ano ang sinabi ko sa inyo? Ito, para sigurado. Yung sinabi ko sa inyo na #1, there are only ilang countries left na lang, 7 countries na lang, na hindi control ng mga Zay ang financial institution, yung kanilang central bank. Bumagsak na ang Syria, hindi nila hawak ang central bank ng Syria. Ngayon, isa yan. Kaya nga ayaw ibinan ang usury ng Venezuela. Anong bansa na lang ang natitira? Russia na lang ang hindi nila hawak ang banking system. China, Iceland. Kita nyo kung bakit ang Iceland gusto rin kunin. Gusto rin kunin ni Trump ang Iceland. Pagpasok pa lang na pagpasok ni Trump, ang Iceland gusto niyang kunin. Dahil ang Iceland punong-puno ng rare earth minerals. At ang Iceland, hindi nila kontrol ang kanilang banking system. Ang Cuba, nakuha na nila. Ang Syria, nakuha na nila. Ang Iran na lang ang natitira. At ang North Korea and Hungary. Hungary, lumalaban sa mga Jejemon. Isa-isang bansa sa Europe na ayaw sa mga Jejemon, ang Hungary, kasi hindi nila hawak ang banking system ng Hungary. So ang natitira na lang ngayon, mga kababayan, na hindi ang banking system, Hungary na lang, North Korea, Iran na ngayon, tinitira na nila ang Russia, China, Iceland, and North Korea. Yan na lang po. Uubusin po nila yan. Kaya ngayon, itong nangyayaring riot
nakikita nyo mga kababayan ko, i-share nyo po. Ito po ang rason at lahat po sila nagwawagi ang mga Digimon sa panahon ngayon at nakakalungkot. Now, punta tayo dito sa violent clashes. Quanti minuti ho? Niente, finito. Comprami uno. No, perché dobbiamo andare via. No, comprami uno. Tra un po' è l'ultima chiamata. Okay. So mga ka-curious, malapit na. Quanti minuti abbiamo? Non c'è scritto soltanto vai a game. Sì. Okay. So, mga ka-curious, may riot po ngayon. Meron tayong abangan ang susunod na kabanata. Pang-anim na araw na po ng riot sa Iran. Okay? Meron akong ipapakita sa inyo na waga din nila finance ng mga Digimon ang riot sa Iran. Kasi ang Iran ang gusto nilang pabagsakin at ang Iran na lang ang isa sa mga lumalaban sa kanila kasama ang North Korea. Hindi nila galaw-galaw ang North Korea kasi maraming mga nuclear weapon. Russia, China, Hungary. So, dito na lang po mga kababayan ko. Again, abangan itong January na to ngayon. Ito ang pinaka-crucial. January, February, March. Mag-follow po kayo sa Lin Channel. Mag-follow po kayo sa Lin Channel sa Telegram. Mag-abang-agam, pabalik-balik na lang po para mapanood natin. Marami po tayong mga kaganapan na dapat malaman ninyo. So, dito na lang po. Again, sharing good things is caring. Happy New Year everyone. Share nyo po sa mga tao. Bye-bye. Thank you so much.